Ngayong mayroon na lamang 3 araw bago ang eleksyon, naglabas na rin ang Social Weather Stations o SWS ng kanilang final voter preference survey para sa mga kumakandidato ng senador at party list groups. Sino-sino ang may pag-asang manalo sa halalan ayon sa SWS? Alamin sa report na ito. 3 araw bago ang eleksyon sa ika-12 ng Mayo, inilabas na ng Social Weather Stations ang pinal na pre-election survey report para sa mga kumakandidato sa pagka-senador at party list groups. Batay sa May 2-6 voter preference survey ng SWS, nabawi na ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang first rank sa listahan at ayon sa SWS, kung ngayon ginanap ang eleksyon, nakakuha siya ng 45% na boto. Sumunod sa kanya sa rank 2 ang nangunguna sa April survey na si re-electionist Senator Bongo na may 43% ngayong buwan. Rank 3 si dating Senate President Tito Soto na may 37%, kapwa 34% na boto para kay na Senador Lito Lapid at broadcaster na si Ben Tulfo. Sumunod si dating Senador Ping Lacson na may 32%, kapwa 31% para kina outgoing Makati Mayor Abby Binay at Senator Bato de la Rosa. Kapwa 30% para kina Camille Villar at Senador Pia Cayetano, habang tie rin sa 11 to 12 ranks sina Senador Bong Revilla Jr. at Senadora Amy Marcos na kapwa may 29%. Sa huling survey na ito bagong eleksyon, 8 ang mula sa alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial lineup, maliban kay Marcos na matatanda ang kumalas sa alyansa, habang 2 ang mula sa PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala sa voter preference survey naman ng SWS para sa mga party list groups, nananatili pa ring rank 1 ang 4-piece party list na may 7.67% na sinundan naman sa rank 2 ng ACT-CIS na may 6.63%. Batay sa bahagdan ng nakuha nilang boto, posibleng makakuha ang 2 party list groups na ito ng 3 upuan sa Kongreso. Nasa ikatlong pwesto naman ang Duterte Youth Party List na may 5.88% na maaaring maggarantiya rito ng 2 upuan sa House of Representatives. Sinundan pa ito ng Solid North Party, LPGMA, Senior Citizens, Ako Bicol, Tingog at FPJ Panday Bayanihan Party List na posibleng makakuha ng 1 upuan sa Kongreso batay sa nakuha nilang boto sa survey. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.